Usap-usapan ngayon sa social media ang mainit na palitan ng opinyon na kinasasangkutan ni Alvin Aragon at ng mister ng ilang miyembro ng Sex Bomb Girls. Nag-ugat ang kontrobersya matapos kwestiyonin ni Alvin ang pagsuporta ng ilang mister sa kanilang mga asawang performer. Kung matatandaan, nagsimula ang lahat ng ihayag ni Alvin Aragon kung bakit hindi niya pinayagan si IC Trasona na miyembro dati ng Sex Bomb dancer na sumama sa reunion ng concert ng grupo. Ayon kay Alvin, taliwas umano ito sa kanyang relihiyosong paniniwala bilang isang Kristiyano, lalo na dahil sa mga kasuotang sexy at sayaw na anyay maaaring magdulot ng pagnanasa sa mga lalaking manonood. Dahil dito, umani na matinding reaksyon ng kanyang pahayag mula sa netizens. Sa panayam naman sa Fast Talk with Boy Abunda, nagsalita sina Vice Governor Alex Castro at Joshua Zamora, mister ng Sex Bomb member na si Jopay Pagya. Ayon sa kanila, nirerespeto nila ang personal na paniniwala ni Alvin. Ngunit hindi sila sang-ayon sa ideya na ang mga costume ng performers ang dahilan ng pagnanasa ng mga manonood. Giit ni Castro, kung may problema man, nasa pag-iisip ito ng tumitingin at hindi sa mga sumasayaw sa entablado. Sa isang Facebook post nitong March 12, muling naglabas ng pahayag si Alvin. Nilinaw niyang hindi siya ang unang nagbanggit sa pangalan ni Castro at Zamora, kundi ang mga netizen umano ang nagkumpara sa kanila. Dagdag pa niya, bilang mga public figure, dapat lamang umanong maging handa ang mga ito sa pagtanggap ng kritisismo mula sa publiko. Kabuang post ni Alvin Aragon. Hindi ako ang nag-compare ha, ang netizen ang nag-compare. Magbasa kasi kayo ng comments. Nag-defend lang ako kaya binanggit ko kayo. Lumalabas kayo ang matino kasi because you've supported your wives wearing sexy clothes while dancing tapos ako masama. And don't be angry if I mention all of you because all of you are public figure. You are all subject to criticism. All of you has the power to influence. So how do you influence Filipino people? Supporting your wives wearing sexy costumes? You, all of you, sex bomb singers and dancers wearing costumes na revealing na? San ba nagpupunta ang mga lalaking mapera? Diba sa clubs dyan sa Quezon Ave? At sa maraming clubs pa dito sa buong Pilipinas. Para ano? Kumain lang at uminom? Diba para makakita ng cleavage at mga babaeng nakabralang at underwear at hoping pa na more pa doon ang mangyari. That's why many wives are betrayed by their husbands who should have been faithful to them. O writer ng Fast Talk, ikaw ang pasimuno nito pambihira ka. God is good, that's why He hates bad. Iba-iba naman ang naging tugon ng publiko sa pahayag na ito ni Alvin Aragon. May ilan na sumang-ayon at may ilan pa din na against sa paniniwala ni Alvin Aragon. Hindi rin tama na isisi sa mga artista o dancers ang problema ng pagtataksil ng mga asawa. Ang pagtataksil ay personal na desisyon ng isang tao, hindi dahil sa damit o sayaw ng ibang babae. Kung ganun nga ang logic, parang sinasabi na walang sariling kontrol o disiplina ang mga lalaki, na kapag may nakita silang sexy ay agad na silang magtataksil. Hindi patas iyon sa mga lalaking marunong rumespeto sa kanilang asawa. Tungkol naman sa mga sex bomb dancers o ibang performers, trabaho nila ang mag-entertain. Matagal ng bahagi ng showbiz at entertainment industry ang pagsasayaw at pagsusuot ng costumes. Di ibig sabihin nito na sila na ang dahilan ng kasalanan ng ibang tao. Isa pa, kung pag-uusapan ang impluwensya sa lipunan, hindi lang isang grupo ang may impluwensya. Lahat tayo, artista man, pare, influencer o ordinaryong tao ay may responsibilidad sa sarili nating asal. Sa huli, ang tunay na problema ay hindi ang sayaw, hindi ang costume at hindi ang performers. Ang tunay na tanong ay, marunong ba tayong magpigil at rumespeto sa ating relasyon? Dahil kahit alisin mo pa ang clubs, sayaw o sexy na damit, kung ang isang tao ay gustong magtaksil,
gagawa at gagawin pa rin siya ng paraan. Totoo bang followers ka ni Jesus? Dancing is an art, a form of expression, not the same as selling one's body. A wife who dances may simply be expressing joy, confidence, or passion that makes her feel alive. And as Christian, it's also important to remember that love in a marriage is not about reducing your partner to judgment or shame. It's about understanding her heart and respecting who she is. Sometimes what a wife longs for is not control but to be seen, supported, and loved for the things that bring her life meaning. I admire you, bro, for standing firm in your faith. Tama naman, sinasabi mo, according to God and His written word. Di lang talaga matanggap ng mga tao kasi natatamaan sila. Siguro medyo off lang yung pag-name drop mo sa iba. Pero it is what it is. Siguro wag ka na lang mag-name drop but keep on preaching the word of God. The family of believers support you and praying for you. Aralin mo na lang ng mabuti ang salita ng Diyos na may acceptance at balancing pananaw. God is love and He does not judge. Kaya sino ka para humusga kung paano maging isang mabuting asawa kung ikaw mismo sa sarili mo alam mong hindi ka perfect? Reflect on your experience and learn from them. Stop using the Lord sa baluktot mong pag-unawa. Baka magising ka isang araw mag-fireback sa'yo lahat ng mga paniniwala mong buloktot. Di mo masasabi ang future ng mga anak mo kaya matuto kang magmahal ng walang kapalit at buong pagtanggap. Minahal at pinanood ang SB hindi dahil sa suot nila. It's all about their talents. Have you read any comments sa concert ba na may pambabastos? Actually, ikaw lang yung nag-isip at nag-react dahil lahat pinagdiwang ang SB sa talentong meron sila. Hindi yung kasuotan kundi kung paano nila preserve yung talent nila throughout the years. Naging reflection ng mga batang 90s na tulad ng SB, lumipas man ang panahon, madami mang hirap na napagdaanan pero nananatili yung tatag at nagbalik tanaw ang lahat sa mga talentong meron sila noon na kahit pala umedad na kaming lahat, kaya pa rin makipagsabayan sa sayawan kahit katingko na ang baon sa mga bulsa. Ikaw lang ang tumingin at humusga ng karasuan, kaya mas makakabuti na magnilay-nilay ka, imbes na panay pa ang sagot mo at pag-justify sa baluktot mong paniniwala. Huwag kang magpalamon sa insecurities mo. Makukuha mo rin yung acknowledgement na hinahanap mo. Simulan mo sa pag-accept sa sarili mo at patawarin mo na yung past mo para mag-heal ka.